Nga takna karon sa kabuntagon ang atong subject karon ang tawo nga nangandoy og taas nga kinabuhi. So aduna gi tanan gyud siguro ta no mga kaigsunan na nangandoy gyud og taas nga kinabuhi. Kay atong matikdan nga kung masakit mo ngita gitag tambal. Unya ato yung ampingan ang atong lawas no nga bahin kay di ta gusto nga masakit. Meaning nag-aspire gyud ka nga mataas gyud ang imuhang kinabuhi. Pero dinhi sa Hebrews chapter 9 verse 27 og ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa makausa og sa tapos nini ang paghukom. So dili malalis nga naagyoy expiration ang ato ang load mga kaigsunan. Sa English pa, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, bisan unsaon nimo og pangita og mga pamaagi nga ibalik ka sa pagkabatan-on kay gusto ka nga mataas-taas imong kinabuhi, pero ang kamatuoran galaigsoon na mubo ra gyud ang atong kinabuhi. Nara sa imuhang baog ilong ang sukod sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Pero still mga kaigsunan, ang Dios hatag nato og bracket. Kung maay ka mo atiman sa imong lawas, naay paaman 10 years. From 70 to 80 ang atong bracket sa ato ang pag-exist diri sa kalibutan. Pero at least mga kaigsunan, tunang suliton mga kaigsunan, dili na to na siya abusuhan. Dugang pa nga na-address Biblia, kung isa ka nga nangandoy sa taas nga kinabuhi, dinhi sa Matthew chapter 13 verse 39, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. At pa sa Cebuano, og kadtong maniguro sa ihang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa ihang kinabuhi tungod kanako makabaton Hinuon niini. So unsa ang logic diri mga kaigsunan? Daghang mga tawo nga gabi sila nagtigom sila og unsa pa na diha, daghan sila mga pamaagi aron nga maglungtad sila diri sa kalibutan, pero walay Kristo ang kinabuhi. Apan kung katong mga Kristohanon na mawad-an man sa kinabuhi tungod sa ihang pagka-loyal kang Ginoong Kristo, iyano kining maangkon ang eternal life. Salamat sa akong asawa nga nag-heart, no? O joyit unta mi, pero wa man makaridi. So mga kaigsunan ang atong mensahe karon gi-base din sa Hebrews 9:27 ug Matthew chapter 10 verse 39. Ngayon usa kini challenge sa matag usa kanato mga kaigsunan nga in spite nga aduna tay expiry din is kalibutan napan gusto sa atong Ginoo nga masabtan what is life and what is death. Our God is brilliant God mga kaigsunan. There is a balancing factors, no? For example, kung tagaan ka og 1,000 years, unya usa ka katawo nga daotan, unya usa po ka katawo nga may sakit, na diabetes, rheuma or cancer, or leader ba o hari ba nga daotan, hastang problemaha mga kaigsunan. Grabe ni mong inantos, no? Tungod kay taas pa man imong kinabuhi, unya na kay diabetes, napay rheuma, sige kag arthritis. Muna ang atong palaisipan mga kaigsunan, no? Then
Nadiin nga ang usa ka tawo nga nag-aspire og taas na kinabuhi pero adunay kining gitawag nga problem. So dapat balance gyud, no? There is balancing factors mga kaigsunan. Oh, saon minom ng 1,000 years nga masakiton ka man, labi na ang diabetes, no? Hotdon yun imong ari-arian na, labi na ng rheuma, isa mo taning cancer, isa mo taning hari nga dautan, no? O leader nga dautan, matupad Proverbs chapter 29 verse 2, kung ang matarong maoy mudaghan, ang katawhan na malipayon. Apan sa diha nga ang usa ka dautan nga tawo magahari, ang katawhan na managpanghupaw. Managpanghupaw gyud kanus apa man ma-expire lang iyang leadership din ha. Kanus apa man mamatay ng tawhana. Oh. Dautan kayo nga leader. So mo giingon din sa Proverbs chapter 29 verse 2. So gibalance gini sa Ginoo mga kaigsunan, no. So thank you kang Binega Bong is watching now. Regards dia kanimo Bong. Dugay-dugay na ta nga long time mo si ba wala pa ta nagkita ay nay o sa naon ta sa fellowship sa Tagum. Diha sa ako ang minto si Pastor Marilbin magkita na ita. Okay, padayon Brother Bong sa pag watch o pagtangkilik sa itong programa. So there is balancing factors gyud mga kaigsunan, no? So tama gyud ang gikuan sa Ginoo nga din ini nga panahon karon nga puno sa kalisod, no? So kung tagaan kag 1,000 years katuigan sa Dios, murag di na gid siguro kaganahan ana kung labi na kung naay na kay mga problema sa imong physical nga bahin, no? So muna mga kaigsunan nga atong makita dinhi. O dugang pa mga kaigsunan sa atong nabasa kaganiya sa Proverbs chapter 29 verse 2 nga diin example to kung ang usa ka tawo nag-leader niya dugay kayo paon sa Ginoo, saon na lang, no? Dugang pa dinhi sa Biblia gisulti na daan sa Ginoo, no? Ang maong mga scheme o sistema o senaryo. Dinhi sa Psalms chapter 1 verse 4 to 5, dili ingon niini ang mga dautan, kundi ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin, busa dili magatindog ang mga dautan sa pagkukuma, ni ang mga makasasala diha sa katalingban sa mga matarong. So kita na to mga kaigsunan nga dili gyud magdugay diining dautan, no? Mga pabuhi-buhi lang sa dugo nang sa mga kanto ato makita nga ang masabang damo matagal mamatay. Pero ang real talk mga kaigsunan, ang masamang damo spray hinag kanang power o herbicide, iba patay dayon na, no? So there is Biblia di nagi-declare na dinhi nga ang dautan dai dili gyud maglungtad, no? Og naapoy mabasa na to sa Biblia nga dili siya dautan, no? Maayo siyang tawo, maluloy-on siya. Apan sayo siya gikuha sa Ginoo, no? Dinhi sa Isaiah chapter 57 verse 1, ang matarong mawagtang ug walay tawo nga manumbaling niini sa ihang kasing-kasing, ug ang mga tawo nga maluloy-on gikuha, walay nagpalandong nga ang matarong gikuha gikan sa umalabot nga kadautan. So balance kinato diri mga kaigsunan, no? Nama po diri sa Biblia nga dili po ay magdugay ang matarong magsistres kalibutan kung nakita sa Ginoo nga din di siya kakaya sa umalabot nga alantuson diri sa kalibutan ginakuha din na sa Ginoo, no? Dili na pasabot nga gikuha siya tungod kay dautan siya, no? So there is a balancing factor gyud mga kaigsunan. So adunay untimely kayo pamatay pero aduna day purpose ang Ginoo. Praise the Lord.
So akong anak dili kinako malimtan tungod kay mo gitoy akong partner sa tanan akong trabaho diri, pero sayo kayo gikuha sa Ginoo. Sa ato ang kanang analysis ang timely pagyud mga kaigsunan, pero wala tay mahimo tungod kay siguro mas importante siya sito sa bakan sa ato ang Ginoo, no? Nga atong sublion matud pa sa Isaiah 57 verse 1, ang matarong nawagtang ug walay tawo nga manumbaling nini sa iyang kasing-kasing, ug ang mga tawo nga maluluy-on na gikuha, walay pagpalandong nga ang matarong gikuha gikan sa umalabot nga kadautan. Bisan diri sa taga Corinto mga kigsunan nga nagsayop sila sa ilang Lord Supper, no? Nga imbes kay ang Lord Supper dungan tagkaon, dungan tag-inom sa symbolic nga sense nga Lord Supper, apan gihimo nilang pista, no? Kinananay tamas ginawa o nangahubog sila nga matud pas unang Corinto 11 verse 31 hangtod sa 32, apan kung nagasusi pa kita sa atong kaugalingon, dili kita unta mahukman. Apan kung nahukman kita, pagasilutan kita sa Ginoo aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. So daghan kaayong nangamatay ug nangasakit tungtung ora tungod kay dunay mali sa pag-execute sa maong Lord Supper sa taga Corinto mga kaigsunan, ug ang uban gikuha na mga katawhan na sa Ginoo aron dili daw kuno maapil sa kanang gitawag paghukom o sa silot uban sa kalibutan. So diferensya di ining paghukom tali sa kalibutan o sa iglesia sa ato ang Ginoo. So mo na atong masabtan niya mga kigsunan nga ato na lang gid i-balance no, ug di na lang gid ta nga magsigi og kanang gitawag argabyado sa mga pagbuot sa ato ang Ginoo. So shout out kang Kis Mila Alinyar, she's now watching. Salamat sa imong oras nga imong gigugol, sister. So padayon ta mga kaigsunan. So diha sa Ginoo aduna kini gitawag nga approval. Number 1, the first Adam was filled from the innocent and full of sin. No? Napilyo si Adan. Number 2, we have a training ground. When you approve, you live eternal life. So na ay approval nga basihan sa ato ang Ginoo, samtang itugutan ta sa Ginoo nga tagkahayag o nag-eksista sa kalibutan. Ang Roma Kapitulo 2 versikulo 7, to those who by patience continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Pagkanindota mga kaigsunan kung aprobado ka sa tubangan sa Dios, no? In Galatians chapter 6 verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So kini nga mao nga kinabuhi, the abundant life o the high quality life mga kaigsunan na nagtagad o nagtandog kini og pagkamatinumanon og paghago kanang din ang buhat sa grasya mooy basihan sa ato ang Ginoo. Kay dili tanang panahon nga makatanom kag espirituhanon, so meaning dili ka makaani og eternal life. So mao na ikaduha nga klase nga eternal life nga diin ato makita diya sa Biblia nga nagpasabot na sa kanang gitawag nga work out your salvation para sa gingharian. So ang uban dili mo tuo nga duha ka klase ang eternal life. Dugang pas Matthew chapter 19 verse 29, and everyone that hath forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive hundredfold and shall inherit everlasting life. So kini na po dugang na po ni nga ang everlasting life. The same truth is Galatians chapter 6 verse 8, nga in the future madawat sa usa ka matinumanon nga magbubuhat o nagalagad sa Ginoo, o kini nga na dinhi sa Matthew 19:20 nga diin sa mga apostoles o giistoryahan sila ni Jesus Christ o
gisok na sa mga apostoles ila daw gipangbiyaan ang tanan og nagsunod sila kang Kristo. Sorry mga kaigsunan. Unsa daw ilahang maangkon? Aduna daw sila ma-inherit everlasting life. No? So, duha ka klase ang kinabuhi diri ato makita, mapansin at the point of conversation. So, madawat nimo ang ordinaryo nga kinabuhi o kinang gitawag Yunus life o ang kining kung maninguha pajukas pagsulod sa gingharian, that is the another nga life or everlasting life nga atong masabtan dinhi sa Biblia mga kaigsunan. John 6:27, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for on him hath God the Father set his seal. Gisilyuhan, gitiman-an ka mga kaigsunan. So, ang salis na po dinhi, maghago daw ta, dili lang sa mga pagkaon nga dili maglungtan, kundi maghago po ta sa maong pagkaon nga mo'y maghatod ka na to nga makaangkon ka everlasting life. So nagisgot diri og libor paghago mga kaigsunan, no? So ato makita dinhi sa balang kasulatan nga there is two kinds of eternal life. John 6:40, and this is the will of him that sent me, that everyone who seeth the Son and believeth in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last days. So there is a similarity mga kaigsunan sa atong gitandog kaganiha eternal life mga kaigsunan. 1 John 3:15, whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before the world began. Hagbayra na yung gisaad sa ato ang Ginoo mga kaigsunan niya atong Ginoo, di daw siya kabalo mamakak. Unya ang atong gilauman nga eternal life, iyagi daw nang tumanon sa oras nga aprobado ka sa atubangan sa Dios. So kung naghinapo sa itong mensahe mga kaigsunan, kung nagtinguha ka kataas nga kinabuhi din nga kalibutan na, ayaw na lang higalaigsoon tungod kay naanay bracket ang atong kinabuhi. Mo akong challenge kanimo kung dili ato nga alokon ang padula sa Dios nga makaangkon tag eternal life forever and ever kung aprobado ka nga diin makapasar ka sa kanang gitawag nga percentage sa ato ang Ginoo. Kung nahinumduman yun itong last na kong vlog nga dunay grado ang pagpangalagad sa itong Ginoo from 30, 60, and 100. So, aprobado ka kung makapasar ka, no? O ma-enjoy nimo ang gitawag nga high quality life, the Yunus life, kanang gitawag forever and ever nga kinabuhi. No? Therefore, I conclude in Isaiah chapter 55 verse 8 down to verse 9, matud pari kay akong mga una-una dili mao ang inyong mga una-una ni ang inyong mga dalan, ako mga dalan, nagaingon ang Ginoo kay maingon nga ang mga langit taas kaysa yuta, mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. So muna atong makita diya sa Isaiah mga kaigsunan nga dito kita sa mga pamaagi sa ato ang Ginoo. Kung nagtudlo ang Ginoo og duha ka klase nga kinabuhi, nganong di man nato dawaton. Kung nagtudlo ang Dios og paano ta nga manghinlo, di verification nganong dili nato i-practice. Kung gusto man ta kinabuhi nga walay katapusan, nganong dili nato kini dawaton og atong i-work out mga kaigsunan. Mangayo po tag mercy and grace sa atong Ginoo aron nga ato ning mahimo ang tanan. Actually tanan iya hamon ni Ginoo, kanang musimba na ka, kanang matinumanon na ka, kanang nausab ka, dili man na imo iyaham na sa Ginoo. No? Murang tawag nga buhat sa grasya. Wala nga mangayo kita kanunay og grasya nga diin
Mao'y atong ikatabang in time of needs aron nga aprobado sa tubangan sa atong Ginoo. Kaya nga atong mga pamaagi matud pa sa Isaiah 55, your ways is not my ways, your thought is not my thought. No? So, mao na ang gingon sa Ginoo. Sa katapusan, mga kaigsunan, adon ako ibilin kaninyong palaisipan. O that's logic. Nakita na to nga thank you Sister Inday nga nag-watching karon. O uban pa nga di na ko kayo makita dinhi sa kay taas kayo layo ang ako ang kamera. Shout out dia sa inyo ha. So naghinapusan nga tong mensahe mga kaigsunan kay wala na ko'y oras o sa akong ikaingon kaganiha nga adunay palaisipan na akong i-share nga kaninyo kining tawag nga kandila, no? Kanang kandila kung imong patyon taas ang iyahang kinabuhi, no? Okay, gipatay man nimo. So, wa nimo magpatay, maupos gyud na. So, mao na ang palaisipan. Unsay logic diha mga kaigsunan. So, naay akong nakita nga magpalit og cake panahon sa iyang anniversary sa iyang birthday. Dunay sayop diha nga gitudlo sa mga katigulangan. No? Inangano kay ilahang palungon ang maong kandila. No? Take note ninyo sa Proverbs chapter 20 verse 27. The spirit of man is the candle of the Lord. So mo na ang meaning sa kandila, no? Proverbs 20 verse 27, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of his being. So kana diya nga tuwang pagdagkot og kandila mga kaigsunan meaning diya na is a candle of the Lord. Now kung imuhang patyon, so pwede na imo bot pa sabot imong ipamubo og samot imuhang kinabuhi. Muna nga ang nag-advise nga mas maayo siguro kung magbutang kag kandila ayaw patya. Aron diha sa tubangan sa Ginoo, itugot sa Ginoo nga nangandoy po kag taas-taas nga kinabuhi, makuha na to ang kinawang gitawag nga bracket. No, pero kung imuhang patyon, ang nataas kinabuhi ang kandila, no? Dili ang imuhang espiritu. So that's the logic mga kaigsunan. So aduna nay naka-learn niya na, no? Uban magpalit og cake wa na nila butang ig kandila. Kung ila magaling butangan, gamay pud kayo nya kay matunaw daw maipon tus cake. Basta nila may pagdi na lang butangan, no? Kung imuhang dagkot ay butang di sa cake, no? Kasag di lang nga maupos ayaw palunga kay meaning nga imong gipaggamay o gipa-short nimo ang kinabuhi kay ang meaning di sa candle mga kaigsunan diri sa Proverbs 20:27, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of his being. So naa diha ang kinagitawag nga logic mga kaigsunan. So kung imuhang palungon, sayo nimo palungon, ang nataas ang nitaas na kinabuhi sa kanagitawag nga kandila. So mga kaigsunan sa naginapos na gyud kay wala na ko time inaot namoy nakuha nga mga lesson o naka-learn mo o doon na mo'y learning sa ato ang pagtuon nga sa diin ang ato dayong pangandoy mga kaigsunan dili ka ng taas nga kinabuhi diri sa kalibutan tungod kay naa naman kini utlanan ang kinabuhi dinhi kundi pangandawyon nato ang taas nga kinabuhi nga diin naa kang Kristo Jesus. So masabot na nato ang Mateo 10:39 nga he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. O kadtong naniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, no? Take note, tungod kang Kristo makabaton hinuon niini.
So sa iyang pagka-loyal sa kang Kristo, wala siya mag-compromise, wala niya hatag agi pasulod sa jeopardize ang iyang kinabuhi. Being loyal siya kang Kristo, so mao nambot pasabot din mga kaigsunan. Namatay siya nga nangalagad diha sa kang Kristo, so makaplagan niya ang kinabuhi gyud nga maglungtad forever and ever, murag circle, there is no ending. So, pero ang tao nga naniguro diri sa kinabuhi nga mubo ra, no? Di ta kaabot og 1,000, lisod na ganing 100, mawad-anon siya, no? Sobra niyang paningkamot, hasta pa ang panangtiil, wa na Ginoo. Hasta pa ang Domingo nga gipangayo sa Ginoo, iyahan ang gigamit para sa pagpaningkamot. Pastilan mga kaigsunan, undangan na kaya wala lang gyapon, no? Wala lang gyapon ay pulos. May unahon na to ang Ginoo. Diserta nga atagad sa atong kaugalingon, kaya diya sa atong Ginoo puno og saad og dili siya mamakak, og there is balancing factors mga kaigsunan. So, sorry. So dili na gyud ko to mga kaigsunan, og ay mo kalimot sa pag subaybay sa atuang munting programa. Diin yung ubos nga lagad si Pastor Armando S. Montero. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo, og bye-bye sa tanan.